Magandang araw mga kaninang, kamusta po kayo? For today's video nga ay magbre-breakfast mag-isa ang inyong kaninang. At dito nga pala ako sa may gilid kumain dahil napakaganda ng view dito sa may bintana kahit mga puno lang ang aking nakikita. Mag-aalas 10 na nga niya ng umaga at tingnan mo naman ang aking asawi tulog na tulog pa. Dahil nga umaga na din siya umuwi galing trabaho. O siya, kain tayo mga kaninang. Thank you Lord sa pagkain. Flex ko naman to sa inyo mga kanina itong cabinet na movable. Pwede mo siyang maging table din. Hinila ko na nga lamang yan at gagawa nga ako ng graham. Prepare ko na nga lang dyan itong mga gagamitin ko at alam nyo naman kung paano tayo gumawa ng mga graham. Niraf ko nga muna yan para maganda yung texture. Dalawang ang lalagyan ang gagawan ko at yung isa ay lalagyan ko ng avocado. Pinagsama-sama at pinagpatong-patong ko lang nga yung mga ingredients. At dun sa isa ay nilagay ko lamang na parang pa-filling itong avocado. Pagkatapos naman nun ay nilagay ko na siya sa ref. And after naman nun ay pumunta muna ako kay Nameses dahil kukuhanin ko nga itong nilabhan namin na pantalon. Bibili ko kasi kami ng washing kaya naman nakikidayo pa kami ng paglalaba. Hindi na nga ako nagtagal doon at bumalik na rin ako sa bahay. Pagdating ko nga ay sinampay ko na din itong amin nilaban dito sa loob ng bahay. Dito nga pala sa Finland ay uso talaga na nasa loob ang sampayan. Meron namang available na sampayan sa baba kaya nga lang nasa 7th floor pa kami. Nang makabalik nga ako ay nagising na itong aking asawa. Tingnan mo't nagluluto na ng aming pananghalian. And after nun fast forward ayan bihis na kaming mag-asawa at may pupuntahan nga pala kaming piknikan. Magsa-summer na nga pala ang season dito kaya naman may araw na pero malamig pa din. At dahil nga medyo mahirap daw ang parking sa pupuntahan namin ay ayan naglakad muna kami. Metro pala kami sasakay kung tawagin dito sa Finland. Diyan naman sa Pilipinas ay pinakang tren na. Dito pala sa madadaanan namin ay meron palang simbahan. And finally, nakarating na kami dito sa sakayan. Kasama nga pala natin ang mga meses natin dyan, si Ate Sheila at saka si Ate Mikey. Ito na nga pala yung metro na sinasabi namin. Hindi ko na pala kaninang naipakita sa inyo kung saan kami bumili ng ticket. Kasi nga sira yung pinaka-machine nila. Kaya nga online na lang bumili itong aking asawa. Kung hindi ako nagkakamali ay 2 point something euro lang yung bayad. Hindi ko pa kasi alam kung paano yung nature ng pagko-commute dito sa Finland. Kasi madalas nakasasakyan kami ng aking asawa. Pero meron silang sinabi sa akin dito na kapag wala ka daw ticket ay minsan may mga pulis na nag-iikot dito at nag-check ng mga ticket. At kapag daw wala kang na-present ay magmumulta ka ng 100 euro. At anyways, back to the video, nandito na nga pala kami sa pupuntahan namin. Sabi nga ni Ate Sheila ay medyo pabundok yun at katabi din ng tabing dagat. At dahil nga si Meses ay nakakita ng bote ay nilimot niya. Mamaya ko nga i-explain sa inyo kung bakit siya naglilimot ng bote. May 1 nga pala itong video na ito at Bapu Day nga pala dito sa Finland. Nagse-celebrate nga pala din ng mga tao dito ng Labor Day. At yun nga yung Bapu na kanilang tinatawag. Parang ang piyesta kung titingnan mo dito. Kita mo naman mga kaninang at may nagbebenta pa ng lobo at naka-costume pa. May kanya-kanyang mga trip nga ang mga tao dito. Syempre habang daan ay namumulot pa rin kami ng mga bote. Naghahanap pa nga kami ng magandang pepestuhan at habang palapit nga kami ng palapit doon sa may parang bundok ay padami din ng padami ang tao. Meron pa nga ditong mga naka-costume at meron pa ding nagpapapicture. Nung una nga ay akala ko Labor Day talaga ang kanilang pinagse-celebrate, yung pala ay pinaka-Bapu. Pero teka, ano nga po pala yung Bapu? Tuwing April 30 hanggang May 1 pala nila ito sineselebrate. Ang pinaka-meaning pala ng event na to ay end ng spring. At ayan nga dito kay pareng Google ay sineselebrate ito dito sa May City. Meron din na nagbebenta ng mga balloons, fans at saka mask. At merong meaning sa kanila yung pinaka-white caps. Pero madalas at nakikita ko ay meron talagang picnic na merong pa champagne or ibang alak. Yung iba nga nagsasayawan pa. Sabi nga ni ate, kanya-kanya nga daw ditong grupo, kanya-kanyang trip. Kung anong gusto mong gawin ay gawin mo na. Itong ang aking asawa ay kung ano-ano na din ang nakikita at mga parapak daw ang nakikita niya. Tignan mo naman at may padila pa.
Kahit nga mapababae, nagiinom din. At habang naglalakad nga kami, may nakita kaming mga lata dito sa may basurahan at kinuha na din namin. Kamaya naman nakita ko ng batang lalaki at naalala ko si Jasper. At habang naghahanap pa rin kami ng aming mapwestuhan ay patuloy pa rin kami sa paghahanap ng bote. Maya nga ay nakakita na kami ng pwestuhan dun sa medyo may sinagang araw dahil medyo malamig pa nga dyan ang klima. Nagdala na nga kami dyan ng garbage bag para naman meron kaming panlatag at eto si ate may dala namang kumot. Taon-taon nga din daw pala nilang sineselebrate ito ni na Ate Sheila kahit noon pa. Meron din nga dito mga Pilipino na dumadayo ng picnic. Yung iba naman ay nakikikuha din ng mga bote. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, malapit ito sa tabing dagat at tingnan mo naman nung makalatag kami ay sarap na sarap sa higa itong aking asawa at naka-sunglass pa. Sumunod na nga din pala sa amin itong si Kuya King at saka si Kuya Barry. At eto nga pala yung mga baon nila. Meron nga pala si Kuya King dalang Java at saka vodka. Ito namang aking asawa ay tanamot nangunguna-nguna pa sa pagtagay eh. Adoy! Bamaya naman! Happy Labor Day! Happy Habang sila naman ay nagsasyati ay kami naman ay kakain na dito. Bali mga dala nga pala namin ay graham at pansit. O diba mga kaninang tugmang-tugma ang mga dala namin. Maya nga ay dumating na ito si Kumare at si Kumparing si Jason at Joy kasama si JJ. At nakapangolekta na nga pala kami ng ganito kadami na bote at lata. Pagkatapos naman noon ay naglakad-lakad muli kami para maghanap ng bote at saka lata. Bali nga, kaya kami nag-iipon ng ganong klaseng basura ay meron nga pala dong pera. Ika nga talaga ay may pera nga pala din sa basura. Sa bawat lata nga ay meron nakalagay kung magkanong euro ang makikuha mo doon. Ang pinakamataas na euro nga palang makikita mo doon ay 40 cents. Bali, titingnan mo lang yung likod ng pinakakan at malapit yun sa QR code. Kagaya nga ng isang ito ay 15 cents nga ito. Pero hindi naman lahat ng bote ay merong ganon. Kapag nga alam namin na hindi na nila iinumin at wala ng laman ay nilalapitan na namin. Dahil hindi lang kami ang nangunguha ng bote dito at madami ding nakapaligid. Minsan nga ay naguunahan at naghihilahan pa talaga sa bote. Dahil nga pag ito'y napagsama-sama mo ay may bagay din. Kasama na nga pala din namin dyan si Magda. Minsan naman ay may mga mababait talagang mga finish o ibang lahi at talagang ino-offer na nila yung lata nila pag wala ng laman. Lampas na nga dyan ng alas 7 ng gabi at maaraw pa at madami pang tao. Umuwi na nga kami at lumalamig na nga ang panahon dahil gabi na nga talaga. Ang pag-uwi naman namin ay itong si Magda ang kasakay ko dito sa pinaka-bus. At dahil nga madaming tao ay standing ovation naman itong aking asawa. At syempre dala-dala ang pangkabuhayang bote. Dito naman sa Lidl o parang market din pinapalit itong bote into cash. Bali ang gagawin nga lamang ay isa-isa mo siyang ilalagay doon sa pinakabutas. At tulad nga ng sabi ko sa inyo may corresponding na amount ang bawat lata. At bawat nga lagay nun ay bumibilang talaga itong machine. Kaya nga lang ay hanggang 25 euro lang yung pinakamataas niya at pag 25 euro na ay dapat mo nang i-stop. Magpapanibago ka na lang ng transaction. At eto nga mga kaninang ipapakita ko sa inyo kung magkano talaga yung total na kinita namin sa mga bote na iyan. Bali, 2 transaction nga yung ginawa namin dahil sobra siya ng 25 euro. At eto na nga yung halaga ng kinita naming mga bote. Bali, suma total ay 30.15 nga palang euro yung kinita namin. O diba, hindi na masama at kumita na talaga. Dito naman sa may metro ay may nagbigay kay JJ ng balloon. Tuwang-tuwa nga isang bata at nagkaroon siya ng balloon. Dali mo daw.
At yun lamang muna mga kaninang, salamat sa panonood. Salamat nga pala sa mga nag-share ng last video ko. And please do like, share, and comment on this video. Follow nyo po ang official page natin at ang TikTok at YouTube account. See you soon on my next vlog. Eto muli ang inyong kaninang na nagsasabing aanhin mo ang pera kung may ninang kang maganda. Charot! Bye-bye!